Narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoong hatid ng GMA News. Wala na naman ho dito. Unang balita. Igan, mahigit 2 linggo matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli sa Czech Republic si dating Congressman Saldico. Kinumpirma ngayon ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na wala na roon ang dating mambabatas. Base yan sa pakipagpulong nila sa kanilang counterparts. Live mula sa Prague, Czech Republic, ang kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-aalas 12 ng hating gabi ngayon dito sa Prague, Czech Republic. Ilang oras pa lang ang nakalilipas ng ipahayag ng High-Level Coordinating Team ng Administrasyong Marcos sa pangunguna ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na sa kustodiya ng Czech Republic si Saldico. Hindi rin siya nakadetain, ibig sabihin malaya siya. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. From the moment we receive information on his whereabouts, the Philippine government... Yan ay binalita ni Acting Justice Secretary Frederick Vida matapos nilang makapulong ang Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs kaninang alas 2 ng hapon oras dito sa Prague. Nagtagal lang daw ang pulong ng halos 1 oras. Kung wala na si Saldico sa Czech Republic, ang tanong, what is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. When you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is So free. he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes? alam na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang balita. Kung kailan nakalaya si Ko, hindi na raw binanggit sa kanila ng Czech counterparts. Ayon kay Vida, ang sunod na tanong, nasaan ngayon si Saldico? That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Saldico? Because that information was not relayed to us. Hindi raw sinabi ng Czech authorities kung saan nag-exit si Ko at kung nasaan na siya ngayon dahil sa Schengen rules at data privacy. Gayunman tiniyak ni Vida na nananatili sa Schengen areas ang dating mambabatas. Base sa anyay intelligence sources. Kanselado na ang kasalukuyang passport ni Saldico pero ang ginamit umano niya ng maharang sa German border ay ang expired niyang pasaporte na ayon sa source ay naglalaman ng valid pang Schengen visa. Apparently, when we double-check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Saldico was issued 3 passports. Okay? The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. Kinumpirma rin ni Secretary Vida na kasama raw ni Ko ang isa niyang anak at isang driver na ayon din sa source ay isang Pilipino nang maharang sa German border. May leads naman daw sila pero hindi lang nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Yes, that's another workable intel we got, no? During this trip. Definitely he was traveling by land. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. We also got information as to the driver. Those authorities we have not shared, but we know that yung registry ng kanyang vehicle na ginamit at information as to the driver.
Hindi naman daw natanong ni Navida kung nakapag-apply na si Ko para sa political asylum dahil limitado lang daw ang impormasyong maaaring maibahagi ng Czech Republic. Kahit wala na sa Czech Republic si Ko, hindi raw sila titigil sa kanilang mga hakbang para mapabalik pa rin siya sa bansa. We have already said it to the Secretariat at France, Lian France, and we expect with that those amount voluminous talaga na documents which they need, we expect na they can eventually grant us. Pag-uwi ay aasikasuhin din daw nila ang cooperation agreement ng police agencies ng dalawang bansa na naging dahilan umano kung bakit tila nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Vida, hindi pa rin siya uuwing empty-handed. Kampante siyang maibabalik pa rin ng Pilipinas si Ko, pero kung kailan, hindi raw niya masasabi. Yung mangyayari this year, hindi ko masasagot because maraming factors na involved. Kung maibabalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya'y kinakaharap at siya'y nasasakdal, opo. Igan, bukas ay alis na ng Czech Republic si Secretary Vida at tutungo siya sa Rome para naman dumalo sa International Conference for Women or for Safeguarding of Women, Children, and Other Vulnerable Adults kung saan ay makikipagkita rin naman siya kay Cardinal Tagle. Igan? Hindi ba nasayang yung punta ni Acting Justice Secretary Vida sa Czech Republic? Wala naman siyang naabutang saldi ko Igan, hindi daw sayang yung kanyang pagpunta ng itong high-level coordinating team dito sa Prague, Czech Republic dahil sa pamamagitan ng pagpunta nila rito ay marami silang nakuhang workable and actionable intelligence na ipinasa na nila kay Undersecretary Prestosa at dahil ito raw ay may kinalaman sa law enforcement. Pangalawa ay nakita raw nila yung kahalagan talaga ng red notice, yung pangangailangan nito at kung paano mas mabilis, mas madali at mas epektibo itong makukuha. At syempre, yung kahalagahan din ng police cooperation sa pagitan ng dalawang bansa na kahit na hindi pa kailangan ay dapat nakagayak na. At ayon sa source natin ay nakadraft na raw ang cooperation agreement na ito. Sino Igan. bang informante ni Pangulong Bongbong Marcos at tila na kuryente siya sa impormasyong yan? Igan, ang sinasabi ni Secretary Vida ay hindi naman daw nakuryente si Pangulong Bongbong Marcos dahil in the first place, nangyari naman daw talaga na naharang siya sa German border. Katunayan, hindi siya nakalusot doon. So he was accosted for a few days, for a number of days. Pero kung gaano karami, kung ilang araw, yun ang hindi masasabi ni Secretary Vida. Tinanong din natin, kanino ba nalaman, kanino ba nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos yung impormasyong ito? Hindi raw binigay sa kanila yung impormasyong ito ng kanilang mga kausap dahil nga sa data privacy law and yung kanilang GDPR, yung kanilang pagiging maingat at talagang very careful dun sa kanilang mga binubunyag na mga impormasyon sa mga individual na nandito sa European Union. Igan. Nabanggit mo yung red notice, ano na update dyan? Yan ba'y mabilis na makukuha o magtatagal pa? Igan, yung pagpunta dito ng transnational crime ay kumbaga naisumitan na nila yung mga kinakailangang karagdagang dokumento, impormasyon para dun sa aplikasyon natin for red notice. At sinasabi nila ay kumbaga nag-review sila ng mga priority na mga pangangailangan na mga dokumento. Hindi kasi sinabi kung ano pa yung kulang. Yun daw yung problema. Hindi naka-indicate ano pa ba yung mga kulang dun sa kanilang isinumite, pero yung mga karagdagan na mga impormasyon galing sa Ombudsman, sa Sandigan Bayan at sa iba pang mga law enforcement agency sa ating bansa na nagpapatunay na meron siyang kinakaharap na corruption and malversation cases sa Pilipinas ay isinumite na nila na umaasa sila na sa pamamagitan nito ay mas ma-expedite yung pagkuha nila ng red notice mula sa Interpol. Igan. So, anong paliwanag ngayon ni Secretary Vida na hindi siya uwing empty-handed?
Ang sinasabi ni Secretary Vida, hindi siya uuwing empty-handed dahil nga meron mga actionable and workable information, intelligence silang nakuha. At yung learnings na yung red notice daw kung gaano kahalaga. Kasi ang ipinapaliwanag ni Secretary Vida, binase lang nila dun sa mga nakaraang aplikasyon for red notice yung kanilang isinumiting mga dokumento noong Nobyembre. Ngayon, nakita nila na apparently may mga kulang na dokumento, kaya nakita raw nila yung pamamaraan kung paano mas madali, mas mabilis at mas epektibo na paraan para makuha raw yung red notice from Interpol. And of course, yung kakulangan, ang lumabas kasi na matindi rito, Igan, walang cooperation ng dalawang police agencies, yung Philippines and Czech Republic. Yun yung naging problema. Doon nagkaroon ng butas kung kaya't nagkaroon ng parang lack in coordination. So dahil doon ay nakadraft na raw yung cooperation agreement sa pagitan ng dalawang bansa. At yung mga learnings daw na ito ang kumbaga magiging basehan ng ating bansa para sa pag-usad at pagpapatuloy ng kanilang mga legal na hakbang para makuha pa rin si Zaldico at mapabalik siya sa bansa para harapin yung mga kasong kinakaharap niya. Igan. Maraming salamat, Marisumali, live mula sa Prague, Czech Republic. Bukas, pagbobotohan na ng House Committee on Justice kung may probable cause o wala ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang asawa naman ng bise na si Attorney Mans Carpio, nireklamo ang ilang opisyal dahil sa paglalabas ng bank transaction nila mag-asawa sa nakaraang hearing ng komite. May unang balita si Jonathan Andal. Mismong si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang humarap sa media para ipakita ang isinampanyang reklamo laban sa mga naglabas ng kanyang mga financial transaction sa impeachment hearing noong April 22. Pero hindi siya tumanggap ng mga tanong. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Inirereklamo ni Carpio sina Bangko Sentral Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresista ng House Justice Committee na sina Jervy Luistro, Percival Sendanya, Shel Jokno at Leila de Lima. Ang alegasyon ni Carpio, nilabag ng mga nabanggit na opisyal ang Bank Secrecy Law, AMLA o Anti-Money Laundering Act at ang Data Privacy Act nang iligal umanong ilabas ang AMLAC report ng kanyang mga bank transaction. Iginigit ni Carpio ang Section 8 ng AMLA na nakasaad na ang AMLAC at sekretariat nito ay dapat protektahan ang mga impormasyong kanilang natanggap o na proseso at hindi dapat ilabas sa anumang paraan. Kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Pero giit ni House Justice Committee Chair Representative Jervy Luistro, hindi naman bank records ang inilabas kundi AMLAC report. Ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Exempted rin daw ang impeachment proceedings kaya wala silang nilabag na batas. Sabi naman ni De Lima, ang pagsasampa ng reklamo ni Carpio ay pag-amin na mayroong kahina-hinalang bilyong-bilyong pisong halaga ng bank transactions na inireport ng AMLAC sa impeachment hearing. Bagay na itinanggi ng abogado ni Carpio. Sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Git ng kampo ni Carpio, bakit ito isinasama sa impeachment proceedings gayong pribadong individual naman ito? Si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition. Well, he is married to the Vice President. Their properties are communal in nature. So there should be every reason to look into the
the properties of both spouses. Kino-question naman ni Jokno at Didima kung bakit sila ang sinampahan ng reklamo, gayong buong komite naman ang bumoto para ilabas ang AMLAC report. How can we be singled out as individuals when ang nag-action doon sa subpoena, hindi naman kami bilang mga mismong representante, kundi yung buong Committee on Justice. Sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Nabisto kasi, ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. Sabi naman ng Bangko Sentral, sasagutin ng BSP Governor ang reklamo ni Carpio sa tamang forum kapag nakakuha na sila ng kopya nito. Pero iginit nilang ginagawa lang nila at ng AMLAC ang kanilang mandato na naaayon sa batas at due process. Sabi ng kampo ni Carpio, sinubukan pa nilang pigilan ng paglabas ng AMLAC report sa impeachment hearing nang sumulat sila sa AMLAC noong April 16 bago pa maglabas ng subpoena ang Justice Committee, pero walang nangyari. Kinuna namin ang pahayag ng AMLAC pero wala pa silang tugon. Samantala, sabi ni Attorney Peter Danao, ibinasura na ng korte sa Quezon City ang hiling nilang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pagsisiwalat sa ITRO income tax returns ni Carpio. Pero inapela na nila yan para subukan pa ring pigilan ang posibilidad na ilabas sa selyadong kahon ang ITR ni Carpio sa Miyerkules. Sa kabila ng reklamo laban sa ilang kongresista, tuloy ang ikatlong impeachment hearing sa Miyerkules. At doon, posible na raw pagbotohan ng mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba o wala ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Itong unang balita, Jonathan Andal, GMA News. At dahil nga sa matinding init na panahon, natuyo, nagkabitak-bitak na ang ilang palayan sa Mindanao. Sa Mlang, Cotabato, nakangamba ng mga magsasaka na hindi sila makapagtanim hanggang sa susunod na cropping season dahil sa mainit na panahon. Apektado rin ang tag-init ang mga damong ipinapakain sa mga alagang hayop. Sa Cotabato City, namamahagi na ng tubig ang lokal na pamahalaan sa ilang barangay na apektado ng kakulangan sa tubig. Magtatagal po yan hanggang May 10. Hirap na rin sa pagtatanim ang mga magsasaka sa ilang lugar sa Isulan, Sultan Kudarat. Natuyo na kasi ang ilang maisan at palayan dahil sa pagitan ng daloy ng Ala River at walang pag-ulan sa lugar. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan tugunan ng problema sa supply ng tubig. In his multitasking era, ang isang runner sa Cebu City, hindi niya lang hawak, kundi itinakbo pa niya ang beat at nag-alaraning DJ. Sa practice run kasama ang iba pang runners, dala niya ang DJ booth. Kwento ni Yus Cooper Rene Jane, plano ng organizers na magpatugtog gamit ang DJ setup sa isang pick-up. Naisip niya na what if siya na mismo ang tatakbo habang nagpapatugtog. Inspired daw yan sa ginawa ng isang international DJ. Sumakses din siya nang gawin niya yan sa mismong running event. Hinangaan ng netizens ang effort ni Cody. May 1.1 million views at mahigit 200,000 reactions na yan online.